Ang tema ng ating pagninilay ngayong ika-11 na linggo sa karaniwang panahon ay tungkol sa tatlong patunay ng napakaliit na pananalig. Ito ang napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, Kabanata 14, Talata 31. Agad siyang inabot ni Jesus, napakaliit ng iyong pananalig. Sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-alinlangan? Kapag napakaliit ng ating pananalig, ito'y nagbubunga pala ng pag-aalinlangan. Kaya dapat nating sinusukat ang ating pananampalataya sapagkat kung napakaliit ang pananalig ni Pedro na pangunahing alagad ng Panginoon, ano kaya ang sukat ng ating pananalig? Ganito ang sinasabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma, Kabanata 12, Talata 3. Pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katatayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. May sukat pala ang pananampalataya na ipinagkaloob ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya kung iisipin natin kung napakaliit ang pananalig ni Pedro, gaano pa kaya ang ating pananalig sa Diyos? Balikan natin ang Ebanghelyo. Tingnan natin ang tatlong patunay ng napakaliit na pananalig. Dito natin masusukat ang ating sariling pananalig sa Diyos. Ang una, hindi mo nadadama ang presensya ni Jesus sa buhay mo. Yan ang unang patunay ng napakaliit na pananalig. Ito ang napakinggan natin sa Ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo, Kabanata 14, Talata 26. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Nasa harapan nila ang Panginoon. Ang sigaw nila, multo. Kaya naman sinabi ni Jesus, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. Hindi nila nadama, nakilala ang presensya ni Jesus sa pagkakataong iyon. At madalas, ganito rin tayo. Napakadali nating madama ang presensya ng ibang elemento sa paligid natin. Pag may naamoy tayong kandila, pag may naamoy tayong bulaklak, may sinasabi kaagad tayo. Pag may nakikita tayong paru-paro, may sinasabi kaagad tayo. Madali nating madama ang presensya ng ibang elemento sa ating buhay. Ngunit bakit ang presensya ng Panginoon ay hindi natin madama? Hindi natin makita. Gayong sinabi ni Jesus na ako'y laging kasama ninyo araw-araw hanggang sa huling panahon. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, Kabanata 9, Talata 2 hanggang 4, ganito ang pagkadismaya ni San Pablo. Matindi ang aking kalungkot, ang pagdaramdam ng aking puso tungkol sa aking mga kalahi at mga kababayan. Bakit?
sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Nakita nila ang lahat na si Jesus ay kasama nila. Ngunit yung mga kalahit kababayan ni San Pablo, pinagdududahan pa rin ang presensya ni Jesus sa kanilang buhay. Yan ang sentimento ni San Pablo sa kanyang mga kalahi at mga kababayan. Tulad ni Pedro, hindi nila nadama, nakilala ang presensya ni Jesus sa kanilang buhay araw-araw. At yan ang unang patunay ng isang napakaliit na pananalig na madali nating madama ang presensya ng ibang elemento sa ating paligid, ngunit pinagdududahan natin ang presensya ni Jesus sa ating buhay araw-araw. Ikalawang patunay, sinusubok mo ang Panginoon. Yan ay patunay ng napakaliit na pananalalig. Sinusubok mo ang Panginoon. Napakinggan natin yan ngayon sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 14, Talata 28. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talaga kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Pinatulan naman siya ni Jesus, halika, at nakalakad siya sa ibabaw ng tubig. Ngunit kung tutuusin, hindi na niya kailangang lumakad pa sa ibabaw ng tubig katulad ng Panginoon kung siya'y mayroong wagas na pananalig. Ngunit hinamon niya si Jesus, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako tubig. At dumadating yan sa buhay natin. Sinusubok natin ang Panginoon. Hinahamon natin ang Panginoon. Panginoon, kung talagang naririnig mo ako, ay magbigay ka sa akin ng tanda. Kung talagang ikaw ay buhay, magbigay ka sa akin ng palatandaan. Panginoon, ako po'y maglilingkod sa iyo ng wagas. Mapasa akin lamang ang aking kahilingan. Ganyan natin pinaglalakpan ang Panginoon. Sinusubok natin siya sa ating buhay. Hinahamon natin siya. Sa halip na tayong subukin ng Diyos, sinusubok natin ang Diyos. At yan ay patunay ng isang napakaliit na pananalig. Ikatlo, ang napapansin mo ay ang hangin at hindi si Jesus. Yan ang napakinggan natin sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 14, Talata 30. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Ang napansin niya yung hangin at hindi si Jesus, kaya siya nagsimulang lumubog. At ganyan tayo sa ating buhay. Ang napapansin natin yung COVID-19, nawawala ang ating focus sa Panginoon. Sa unang pagbasa, Mga Hari, Kabanata 11, Talata 12 ng 13, ganitong ipinahayag sa atin, dumaan ang Panginoon at umihip ang napakalakas na hangin, sumabog ang bundok at nagkadurog-durog ang mga bato sa lakas ng hangin,
ngunit wala sa hangin ang Panginoon. Wala sa hangin. Pero tayo, ang tinitingnan natin, napapansin natin yung hangin, hindi ang Panginoon. Sabi ng Aklat ng Mga Hari, wala sa hangin ang Panginoon. Kahit na yung malakas na hangin, dinurog niya yung mga bato. Nang tumigil ang hangin, ay lumindol. Ngunit wala sa lindol ang Panginoon. Pagkalipas ng lindol ay kumidlat. Ngunit wala sa kidlat ang Panginoon. Pagkalipas ng kidlat, narinig niya ang isang banayad na tinig. At iyon ang Panginoon. Nasa kanyang banayad na tinig, nasa kanyang mga salita at aral, iyon ang Panginoon. Kaya ngayong panahon ng pandemya, COVID-19, huwag natin itutok lahat ng ating panahon at atensyon sa pandemya. Ang napapansin natin, yung pandemya, hindi si Jesus. Wala doon ang Panginoon. Ang Panginoon ay maririnig natin sa kanyang banayad na tinig. Naroon ang Panginoon sa kanyang salita at sa kanyang mga aral. So yan ang magandang aral ng ika-19 na linggo sa karaniwang panahon. Masusukat natin ang ating pananampalataya sapagkat binigyan tayo ng Panginoong Diyos ng pananampalataya ang bawat isa sa atin. Ang tatlong sukatan, patunay ng napakaliit na pananalig ay una, hindi mo nadadama, nakikita ang presensya ni Jesus sa buhay mo. Ang ikalawa, sinusubok mo, hinahamon mo ang Panginoon. At ikatlo, ang napapansin mo ay ang hangin at hindi si Jesus. Wala sa hangin ang Panginoon. Kaya kung ang tatlong patunay na ito ay nakikita natin sa ating sarili, tulad natin si Pedro sa Ebanghelyo. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, tulungan po ninyo ako. Nakita natin na nasa atin yung mga patunay ng napakaliit na pananalig. Sabihin natin sa Kanya, Panginoon, tulungan po ninyo ako. At iaahon tayo ni Jesus upang ibalik sa bangka ng pananampalataya, sa bangka ng simbahan, sa bangka ng tunay na pananalig